Hi guys, Pastor Jomel here. I pray that this sermon will encourage you and deepen your faith. Kung na-bless po kayo sa message na ito, please like and share and tag someone and let's spread the word about the goodness and love of our God. Mabuhay po. First of all po, thank you po sa ating bishop because I'm so excited to preach the word today. So thank you so much po for our bishop giving us the privilege to preach the word to this time. And of course to our pastor, my mentor, my idol sana pero bawal po ng idolatry dito. No? Our pastor, associate pastor, Pastor Jomel D. Gomez, na mini-mentor po yung mga youth here in our church. So good afternoon, Deep and Wide family. Good afternoon, okay? Sabi mo sa katabi mo, Merry Christmas. Sa pahabaan tayo, Happy Birthday, Jesus. Ayan, no? Happy Birthday, Jesus! Ang KJ naman ng mga Gen Z. Isa pa nga. Happy Birthday, Jesus! Wow, thank you, Lord. You know why celebrating Christmas is because of Jesus, tama? The birth of Jesus Christ. And iset lang natin yung heart natin na for this time, it's all about Jesus. It's all about the birth of Christ. And then may purpose po. Bakit po nangyari yun? And you know what? The Holy Spirit is very prepared for today. Because kayo ay nilid tayo ng Panginoon ngayon para magpunta sa simbahan na to. And hindi lang i-celebrate yung mga bagay na mga material na bagay, kundi i-celebrate yung dahilan kung bakit may Pasko ngayon. At yung dahilan na yon ay merong pangalan, ang pangalan niya ay Jesus. Amen? So, pag Christmas, minsan po ang hirap mag-preach kasi paulit-ulit na lang yung Pasko, tama po? Wala naman plot twist doon na parang si Jesus kinidnap, tama? Wala namang ganun, di ba? Parang every Christmas, expected mo na si Jesus pinanganak, di ba? Sabi nga ni Pastor Jomeldi, parang ang hirap na i-preach kasi paulit-ulit na. But you know what? Isa rin sa mga conversation namin ng aming pastor ngayon, it's not about yung bago but it's all about the Word speaking to us. The fresh revelation of the Word became flesh and dwelt among us. Kaya for today, madaming picture yung Christmas sa Luke chapter 1 verse 2, or chapter 2, Matthew 1, 2, pabasahin po natin yan. And madaming picture and foreshadowing sa Old Testament ng Pasko. And especially, nireveal ang kabutihan ng Panginoon at kabaitan ng Panginoon through Jesus Christ. Kaya for today, we're about to continue our series entitled, ayan, open ko yung abstract. Coming to Town. Halatang ano. Ayan. Gets yung mga pastoral stuff, alam yon yung abstract. Ayan Coming to Town. Ayan. So we're gonna continue our series entitled Coming to Town because there's a person who Jesus came to town and everything changed. Have you ever encountered a moment na parang ang boring dun sa office nyo or sa classroom nyo? Tama? Parang ang boring, ito na naman next year, siya na naman, ito na naman yung kaklase ko, katabi ko, letter A kasi yung apelido niya, A din yung kabila. Tama, parang siya na naman. Tapos may bagong transferee, diba? Ayan, bagong transferee. Tapos everything changed. Itong taong to, sobrang gullible, talagang sobrang joyful. And everything changed dun sa classroom nyo. Meron nang nanunusok ng ballpen, mga ganun, no? Ibali, no? In a negative way, no? Pero, I'm talking about here, when Jesus came to town, everything changed. Kaya we're gonna open our message for today, a message title natin for this time. Makikita natin sa Old Testament, it's more than a meal. Our title for this message is more than a meal. Ang presensya ng Panginoon, it's more than pagkain. Yung presence ni Jesus na dumating sa lupa, it's more than food. Kaya minsan po sa buhay natin, madami tayong kwentong Noche Buena. Sino dito yung may mga kwentong Noche Buena? Amen? Di ba? Tama? Yung it's about, and sa kwentong Noche Buena, it's about relationship. Minsan, pag pinipicture natin Noche Buena, ano yung pinipicture nyo pag may Noche Buena? Ano yon? Sige. Let's work this out. Ano? Ham. Tama? Yung spaghetti. Now on its third week, pag January na. Tama? Di ba? Yung salad. Tama? Pagkain, macaroni salad, January, ang tigas. Talagang inuukit mo. Ano pa? Yung mga inuukit mo na January, no? Nasa freezer. Ano pa pag Noche Buena? Spaghetti na merong sabaw.
kulay pula. And alam mo, pag Noche Buena, ang akala natin, it's all about food. Tama, pagkain. Pero alam nyo ba, pag Noche Buena, kahit konti yung ulam, basta buo yung pamilya, ang saya. Tama? Kahit yung lechon, sabi ni nanay, magdadala siya ng lechon. Tama? Ba't yung lechon mo, nanay, lasang tinapay? Di ba? Makikita nyo, mabibili nyo yun minsan, mura lang. Ayan. Di ba, kahit walang Shanghai o lechon, basta nandyan si mami na may spaghetti at si daddy sa Pasko, masaya ang Pasko natin. And doon natin ma-realize na ang hinahabol pala natin na hindi pagkain, kundi hindi yung dami ng nasa mesa, kundi kung sino yung kasama natin sa mesa. And that's our message title for this time. Kasi kahit nauubos na yung food, kaya nga inulit ko kanina, kahit yung food umabot na ng February. Di ba yung salad namin, favorite namin yung salad talaga. Macaroni siya, pero parang bato. Batoroni. Ang hirap kainin. Pero kapag walang relationship, kahit kumpleto yung food, kahit umapa po yan, walang relationship, kulang pa rin. Pero kapag may kasama ka, may kakwentuhan ka, may katawanan ka, kahit simpleng handa lang, ramdam mo na kumpleto ang Pasko. Have you ever encountered that? And alam nyo, every time we celebrate Christmas sa bahay namin, kasi si Ate Grace ko, or yung ate ko, is kinasal na, is dati kumpleto talagang masaya. Pero yung time na kahit madaming pagkain, naging bountiful na, kasi sila nakabukod, nasa Pampanga sila, parang kulang pa rin. Kahit kumpleto yung hapag, pero pag wala yung mga tao, because it's more than what's on the table, but who's with us at the table. Kaya ito yung pag-uusapan natin ngayon, kaya nilay natin dito, we can look the essence of Christmas through the lens of 2 Samuel 9 verse 1 to 13. Kaya bear with us for a moment, naiwan ko yung Bible ko sa can we borrow a Bible po? Ayan, as we read the word for today. Ayan. And we can look Christmas through the lens of 2 Samuel 9 verse 1 to 13. And it says here, pwede ba tayong tumayo lahat to give reverence to the word of the Lord for this time? I want to read it with reverence because this is our foundation. It's a narrative, pero sana mag-rely po tayo sa salita ng Panginoon for this time. Okay? Huwag niyo nang pansinin yung polo kong kulay blue na parang Bear Brand. It's all about Jesus today. On 2 Samuel verse 9, it says here, and David said, Is there still anyone left of those house of Saul, that I may show him kindness for Jonathan's sake? Now there was a servant of the house of Saul whose name was Ziba, and they called him to David, and the king said to him, Are you Ziba? And he said, I am your servant. And the king said, Is there still someone of the house of Saul that I may show the kindness of God to him? Ziba said to the king, There is still a son of Jonathan. He is crippled in his feet. And the king said him, Where is he? And Ziba said to the king, He is in the house of Machir, son of Amiel, at Lo-debar. So let's bow our heads and let's pray for this time. Let's ask the presence of the Lord. Lord Jesus, Lord, we thank you for this privilege hearing your words, Panginoon. You said in your words, specifically, faith comes by hearing and hearing the word of God. So Lord, we are grateful. We are so privileged to know you better, our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya today, Lord, ready our heart, not to hear a message, but to hear the person of Jesus for this time. Lord, kayo po ang manguna sa puso ng bawat isa. Kayo po ang mangusap sa puso ng bawat isa, Panginoon. You said in your words that your words are living and active. Lord, piercing in the spirit and soul. Ibig sabihin, Lord, may magbabago after ng message na to, Panginoon. Change our hearts, change our perspectives, change our name, change our identity for this time. Para, Lord, at the end of this service, we will sit at your table as your sons and daughters. We thank you and we bless you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pwede po tayong umupo. Thank you so much for listening. And alam niyo po dito sa pag-uusapan natin, medyo may kwento lang, kaya bear with me for a moment. Please, sabihin mo sa katabi mo, bawal kang antukin. 2 hours lang to. Mabilis lang to, 2 hours lang. And itong 2 Samuel 9 verse 1 to 13, ito yung picture ng covenant kindness ng Diyos sa tao.
medyo makikita lang natin parang si David, si Mephibosheth, yun yung mamayang pag-uusapan natin, yung mga cast dito. Pero ito yung kabuuan ng covenant promise or somehow parang picture ng covenant promise or kindness ng Panginoon sa tao. Ito yung kindness na hindi mo pinaghirapan, hindi mo deserve, pero binigay pa rin. At hindi ito tungkol kay David or Mephibosheth. It's all about foreshadowing na mas malaking kwento. Ito ay isang preview kung saan yung pinakita ng Panginoon o ng Diyos yung ultimate kindness niya through Jesus Christ nung dumating siya sa lupa. And may dalawang characters or main characters dito sa story. Una, si David. You say David. He is a king. He was a king. And hari na may makapangyarihan. And second character natin dito ay si Mephibosheth. Ayun, ang hirap. May mapa-flash ba yun, yung pangalan? Chef. With TH sa huli. Ayan. So, yun yung pangalan ng ating second character for this time. Pero tawagin na lang natin siyang Mephi kasi hindi natin siya pwedeng tawagin on the other way around dun sa last name niya. Gets? Diba? So, Mephi. So, etong taong to, sugatan, nagtatago, parang wala namang ambag sa kwento talaga ng storyang to. Papansinin natin mamaya paghihimay natin. Wala naman talaga siya eh. Dapat di na nga siya pinansin eh. Pero merong isang hari, King David, na naghanap ng isang tao, hinanap siya ng isang tao na akala niya tapos na yung kwento niya. At dito mo makikita yung puso ng Christmas, hindi Diyos ang naghintay na maayos ka muna bago ka lumapit sa Kanya, kundi Diyos na mismo ang gumalaw papunta sa iyo. That's the essence of Christmas. Hindi lang siya nagbigay ng regalo, binigay niya yung kanyang sarili at yun yung tunay na essence ng Pasko. Amen. And hindi ito about sa material things for this time. Hindi ito about sa iPhone 17 Pro Max. It's all about this person na nagbigay ng regalo at binigay niya yung buhay niya para sa iyo. Main character, David and Mephibosheth. Amen? Anong pangalan ng isang character? Mephi. Hindi siya si Bosheth. And point number 1, we're gonna straight forward to our point for the day. Point number 1, remembering the covenant. Pag sinabi ng nating covenant po, it's an agreement between a person, pero during their time, mabigat ang covenant. Talagang pinangahawakan nila to. It's like life and death situation na hindi ko dapat sirain tong covenant na ito. And babasahin natin yung text for this time, 2 Samuel 9 verse 1, and hihimayin po natin. This is the word of the Lord today. I'm so excited to preach this word. And David said, sabay-sabay po tayo magbasa. One left of the house of Saul, that I may show kindness for Jonathan's sake. So, bigay lang natin yung context. So, sabi dito si David, nagtatanong sa mga tao, is there anyone left of the house of Saul? And Saul, si Saul, siya yung mga dating hari. Ito yung pinalitan ni David. And then si Saul, sa sobrang, dahil si David ay sobrang prominent during their time or meron siyang spirit, and then si David ay naging sikat kaysa kay Saul. Etong si Saul na hari, nagselos kay David. And then galit na galit siya kay David, and then afterwards, pumasok yung anak ni Saul na si parang naguguluhan kayo, no? Pumasok yung anak ni Saul na si Jonathan. Okay, ibig sabihin, si David, bagong hari. Si Saul, dating hari. Si Jonathan, anak ng dating hari. Ngayon, si Jonathan at saka si David, magkaibigan sila. Ngayon, merong pangako si David kay Jonathan, dun sa kaibigan niya, na meron siyang pangako na yung mga tawag dun? Mga household mo or is aalagaan ni David. Ito yung pangako niya. Kaya tinatanong niya sa mga tao, meron bang natitirang dyan, ano po, Pastor? Kamag-anak ni Saul. Para ka doon lang, bata. Kamag-anak ni Saul, dito sa bahay ng kaharian nito. And then afterwards, that I may show kindness for Jonathan's sake. Nagigets nyo ba? Nahirapan ako doon And you know what? Sa 2 Samuel 9:11, hindi lang basta hari si David na nagtatanong. Ito ay isang kaibigan na inaalala ang isang pangako kasi bago pa man si David naging hari, bago pa yung trono, bago pa yung gulo sa palasyo, mas malalim yung relasyon ni David kay Jonathan. Kaya tinutupad niya yung pangako. Hindi lang sila magkakilala, hindi lang sila magkaalyansa,
sa scripture mismo, nagsasabi na parang si Jonathan ay si David is parang magkapatid sila na hindi blood-related. Ibig sabihin po, si Jonathan, kahit siya yung prinsipe at legal heir dun sa trono ni Saul, pinili niyang mahalin at ipagtanggol si David. And siya pa ang kaya sabi dito ni David, is there still anyone left of the house of Saul that I may show kindness for Jonathan sake? Hindi lang ito formal na covenant. Ito ay inaalala yung isang personal relationship ni David kay Jonathan. At sabi niya, hindi ko kakalimutan ang taong tumayo sa tabi ko nung yung panahong walang-wala pa ako. And isipin niyo po yung tension kasi si Saul po dyan, yung dating hari, galit na galit kay David. Pinapapatay siya. And even pinapahunting siya. Pero isipin niyo yung tension, ang pamilyang tinatanong ni David is yung pamilya ng haring gustong pumatay sa kanya. Ibig sabihin, kung ikaw yan, di ba parang, pinapapatay naman ako niyan, ba't ko pa aalamin kung ano yung household niyan? Ba't ko pa aalamin kung sino yung mga pwede kong iligtas dun sa mga kamag-anak niya? Di ba? Tayo nga lang, di ba, parang pinagmalakihan lang tayo ng mga kamag-anak natin, di ba? Tapos humihingi ng malunggay sa atin, sino ka nung walang-wala ako? Saan ka? Tama? Galit na galit tayo tama? Malunggay lang inihingi. Tama? Saan kayo nung naghahanap ka? Pero dito, si David, kahit may ginawang mali si Saul sa kanya, still, tinatanong niya, kung paano ako magbibigay ng kindness dito sa lineage ni Saul. Are you getting it? Yeah. Establish lang natin ng konti yun, kaya medyo in-emphasize lang natin. Kasi dito natin makikita yung larawan ng Pasko. Isang hari na kumilos, hindi based sa kung ano yung ginawa sa kanya. Isang hari na kumilos, kundi based sa relasyon at pangakong hindi niya kinalimutan na galing kay Jonathan. In 2 Samuel 9 verse 2, the king said, is there not still someone of the house of Saul that I may show the kindness of God to him? And sumagot si Ziba, said to the king, there's still a son of Jonathan and he is crippled in his feet. Okay, so establish natin ulit. Si Jonathan merong anak, pero siya ay crippled or lumpo. And imagine this, may history na, si King David may history na masakit dun sa family niya. And then may pasya sa family and may conflict itong anak ni Jonathan. And then kung tutuusin, lahat ng dahilan para hindi pansinin itong anak na to, ay meron na. Amen? Kasi andun na galit na yung lolo niya. Tama? Pangalawa, crippled siya. Ibig sabihin, this son of Jonathan is dapat wala sa story. Or hindi naman nagme-make sense. Tama? Ano pang mabe-benefit ni David dito sa taong to? Una, sinabi pa dito, specifically, crippled in his feet. Pero dito natin makikita kung ano talaga yung tunay na kindness. Hindi ito pumipili ng malinis na kwento o maayos na kalagayan. Ang Diyos ay hindi tumitingin sa sitwasyon, kundi dun sa agreement. Hindi siya gumagawa based sa itsura ng tao, kundi sa pangakong kaya niyang tupadin. At yung kindness na tinatawag dito, or yung kindness na sinasabi dito, it's hesed. Sabi niyo nga, hesed. It's loyalty, it's costly love, faithfulness, goodness, and graciousness, and godly action. Ito yung kindness na binabanggit ni David, kaya hinahanap niya, kahit galit yung di sila okay, still nagbigay pa rin sila ng kindness. Bakit natin pinag-uusapan to? Kasi alam niyo po ba, yung mga material gifts, alam niyo, sabi ko nga kanino ko baka nakausapin, kay Carla, si pastor nang pinipreach niya ngayon, hindi na material na bagay dito sa church natin. Why? Because Bethany Church is so blessed, tama? Tingnan mo yung katabi mo, ang ganda ng suot niya ngayon. Ayan talagang mahal yan. Talagang naubos yung Shopee Pay Later niyan. Tama? Lahat tayo ay blessed sa material na bagay. Lahat tayo ay binibless dito financially. A lot of you here are professionals. A lot of you here are merong mga bagay. Alam niyo minsan, kaya pinipreach dito ni pastor is yung kindness. Bakit? Kasi somehow, kahit meron tayo ng mga material na bagay, minsan ang hirap magbigay ng kindness. And ang kindness ay hindi po siya natural. Mas madaling gumawa ng masama kaysa gumawa ng mabuti. Amen, Kuya Doc.
I mean, kasi may mga pinag-uusapan kami minsan na, oo nga, dati ganito kami, di ba? Parang ganun. Ang daling gumawa ng masama kaysa gumawa ng mabuti. Sabi nga sa Romans 3 verse 10 to 12, likas na po ng tao ang paglihis sa righteousness ng Panginoon. Kaya kapag pinipili mong maging mabuti, hindi automatic. Tama? Pag pinipili mong maging mabuti, minsan talagang may price. Nagsasacrifice ka. Imagine, papatawarin mo yung isang taong nakasakit sa'yo. Ang sakit nun, tama? Talagang, tignan mo, di ko nga ma-speak yung word eh. Sobrang sakit. Kasi ang kindness, laging may kaakibat na sakripisyo. Walang balik, walang palakpak, walang assurance na ma-appreciate ka. Diba, na-try nyo po bang nasubukan nyo ng nakat sa daan? Nagmomotor kayo. Ito na lang, nagmomotor kayo. O kaya, nasa kotse kayo. Di ba? Naka Land Cruiser ka, o kaya naka-titanium ka, di ba? Kinat ka eh. Honda City. Tama. Kinat ka sa daan eh, di ba? Ngayon, ang hirap magbigay ng kindness, hindi yung, God bless you ha, sige, okay na. Hindi. Di ba parang pag kinat ka, ganun lang, cut lang ha. Grabe naman yan. Lord, tignan mo oh. Grabe kasi naka-e-bike. Di ba? Ay, nothing wrong with e-bike. Joke lang po, no? Nothing wrong with e-bike, pero let's drive responsibly, okay? It's not about the e-bike, no? Parang saif, no offense. Sorry sa tropa ko. Tropa kita, pare. Minsan, nagpares kami, naka-e-bike kami, sobrang saya. Pero ang sinasabi ko lang, let's drive responsibly po, no? Nothing wrong with e-bike. Baka i-bash nyo ako, grabe yung ano doon, nagpipreach. Pero, I was talking here about kindness. Ang hirap. Di ba? Grabe kasi dapat di na tinatanggal na yan sa highway. O kaya sa social media. Di ba? May nag-comment na something off, may nag-quote ng tweet, and then may nagparinig sa story. Anong unang response natin? Hindi grace. Ang unang response natin is screenshot sa GC, tapos pag-uusapan natin, tignan mo yung post niya, OMG. Oo nga, okay lang, pangit naman yung ngipin niya. Di ba? Di ba parang tayo, ang hirap pagbigay ng kindness. Di ba? After 24 minutes sa GC, 24 na tao na yung napag-usapan nyo. Di ba? Kapag inapi ka, ang instinct, hindi magpatawad. Kundi bumawi, mag-defend, mag-post, mag-unfriend. Madali magsabi ng God bless you kapag maayos ang lahat. Pero kapag may sugat, ang hirap. Kapag ikaw yung nasaktan, doon mo maramdaman kung gaano kabigat ang tunay na kindness. And going back sa story, have you encountered this story? Or naisip niyo na ba yung story? Si Saul, pinapapatay si David. Pero still, give a little kindness. And this Christmas, who needs our kindness with no string attached? Ngayong Pasko, kung i-apply po natin yung salita ng Panginoon, are we going to observe what David did? Or tayo po ay babawi at gaganti sa mga taong nakasakit sa atin? Kasi nakita natin dito, may mga, ano yung mga na-overlook natin ngayon or ano yung mga pwede nating i-overlook para ipakita sa iba yung kindness. May mga nakaaway po ba tayo na pwede nating patawarin this Christmas? Minsan kasi po, hindi na po giving ang Pasko. It's trading. Pag ginawan ka mabuti, okay, fine, gagawan kita mabuti. Pero pag hindi, bahala na si Lord sa'yo. God sent His Son, alam niyo po ba, the essence of Christmas, God sent His Son na walang hinihing kapalit. So He can, point number 2, reaching the broken. Context is already established. Yung mahabang narrative na sabi na, alam niyo po ba, ito yung application natin. Si Jesus dumating dito, reaching the broken. Remember the story, si Jonathan merong anak na si Mephibosheth, na wala naman talagang silbi. Lumpo nga eh. And even, galit nga yung lahi ni Saul kay David. And God is reaching the broken. Lahat po tayo may brokenness. Amen? Hindi man visible ang condition natin, pero sa loob, I can tell, all of us have brokenness. Kaya nga, pinadala ni Lord ang anak niya to reach the broken. Kasi wasak po tayo relationally, spiritually, and positionally before God. Wasak po tayo. Actually, we fall short of the glory of God. Hindi natin maaabot sa ating mabubuting gawa ang Panginoon. Pero papansinin natin dito sa verse na to, or sa 2 Samuel 9 verse 4, the king said, on 2 Samuel 9 verse 4, the king said to him, where is he? Sabay-sabay tayo magbasa para maintindihan natin.
The king said to him, "Where is he?" And Ziba said to the king, "He is in the house of Machir, the son of Amiel, at the Lodibar." And look at this. Remember si Mephi, irrelevant siya sa story. Tama? Siya ay nasa lahi ng galit kay David, at the same time, crippled man. Last na lahi ni Jonathan. Pero look at this. Hinahanap siya ng isang hari. And ang sarap kapag hinahanap ka. Amen? And during their time, hindi naman to yung hinahanap ka na parang, oy, nasaan na si, diba tayo ngayon may mga messenger, tama? May mga, oy, G ka ba? Starbucks pura pare, Starbucks pura. Starbucks pura tayo. Mga ganun eh. Hinahanap ka, hindi naman ganun. Pero during their time, yung sinabing, where is he? Hinahanap siya, ibig sabihin, intentionally, pupuntahan siya or hahanapin siya. And parang iniisip ko, bakit pa mag-aatubila si David para hanapin tong taong to? Are you getting the story? And then, David plays, pinag-aralan ni Pastor. Hindi ko to pinag-aralan na Pastor. Basta pinag-aralan ni Pastor, sabi niya, it's 70 kilometers. From David's palace to Lodibar, it's 70 kilometers. Tatawid ng rivers, may mga terrains, di ba? May mga jackals doon, baka sila ay ambushin, sasakay sa kabayo. Can you picture it? Na-picture niyo ba na hinahanap si Mephi ng isang hari at pupuntahan siya doon? And I can picture and imagine the intention and intentionality of God reaching us. Ito ay story pala ng isang hari na naghahanap ng isang kindness para bigyan ng isang taong irrelevant. Pero I can see the picture here, imagining the intentionality of God reaching us. He incarnated. The Word became flesh and tabernacled among us. Siya ay nagkatawang tao. Pwede namang propeta, pwede namang angel ang mamatay para sa atin or just through His Word patawarin tayo. Pero si Jesus Christ hindi lang bumisita. Pumasok siya sa hirap ng mundo natin. Pinili niya yung pawis, yung gutom, yung pagod, yung rejection, yung sakit. Lumakad siya sa alikabok. Naranasan niya ma-misunderstand. Iniwan, ipinagkanulo. Yung pinaka-trusted friends niya ay iniwan siya. Ipinako. Lahat ng bigat na para sa atin, dinala niya. Bakit? Para hanapin ka. Look at the intentionality of God. Hindi kanya tinawag mula sa malayo. Hinanap kanya kung nasaan ka ngayon. Nasaan ka ngayon? Nasa takot, nasa hiya, nasa Lodibar moments. Pero God is asking you right now, the King of Kings and the Lord of Lords, where is He? At ginawa niya ang lahat ng yan, hindi lang para patawarin ka, kundi paupuin ka. You know, at the end of the story, this Christmas, one thing, ang Diyos ay mabuti. Lahat ng meron tayo ngayon dahil mabuti ang Panginoon. Kaya ka nandito ngayon, sumasamba payapa dahil mabuti ang Diyos. Kaya meron kang marriage na yan, kaya meron kang sasakyan na yan, kaya meron kang sapatos na yan, kaya meron kang pag-aaral na yan, kaya meron kang passing grades ngayon dahil mabuti ang Panginoon. 2 Samuel verse 9. Hingi muna tayo, no? Parang medyo, no? Ayan. And 2 Samuel verse 9 to 5. Then King David sent and brought him from the house of Machir, the son of Amiel, at Lodibar. Ito na pumasok. 2 Samuel verse 9. And Mephibosheth, the son of Jonathan, son of Saul, came to David and fell on his face and paid homage. And David said, Mephibosheth, and he answered, Behold, I am your servant. So, here's the thing. Hinga ka muna. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo kung natutulog pa ba yan. Nakangiti pa yan? Ayan. Ina-ask ko lang kasi may na-amen nyo kanina eh. Sumigaw-sigaw na ako. God is love you. Ikaw naman. Kuya Jay, gulo mo. Diba? Kaya, let's establish uli the grounds. 2 Samuel verse 9, sabi dito, and Mephibosheth, the son of Jonathan. Gusto niyo pa bang i-continue yung story? Pumasok na si Mephibosheth sa story, si Mephi sa story, the son of Jonathan. Son of Saul came to David, God bless you, and fell on his face and paid homage. And David said, Mephibosheth, and he answered, Behold, I am your servant. Kung pansinin natin dito, si Mephi, pumasok na sa story.
nagharap na sila ni King David. And this Mephi, yung crippled man, yung irrelevant man, lumapit na kay King David. Pero sa akin, parang sobrang tabang naman ni Mephi. Tama? Kasi kung ako doon, hindi ako pupunta kay David na merong pag-asa. Tama? Kasi kung ako si Mephi, una, magkagalit yung lolo ko, hinahanting ng lolo ko, na si King Saul, yung bagong hari na si David. Ibig sabihin, merong tension, merong alitan. At the same time, he was a crippled man. At pangalawa is nasa Lodibar siya, which is an irrelevant place. Pero look at here. Hindi siya pumunta ng walang pag-asa. Pumunta siya. He paid homage kay David. Kung ako dito, pumunta ako may takot. Ang i-expect ko dito ay hindi blessings, kundi execution. Hindi invitation, kundi judgment, hindi grace. Kasi alam niyo po, during their time, sa panahon nila, is malinaw ang history. Kapag merong king, may bagong king, ang ginagawa, pag merong bagong hari, ulitin natin yung sino yung bagong hari? Si King David. And then yung dating hari si King Saul. Ngayon, during their time, pag may bagong hari, nililinis niya yung lineage, yung mga ng dating hari, ibig sabihin pinapapatay niya. Remember Jesus Christ, kaya nagkaroon ng decree po, Pastor, is dahil yung king, insecure or threat yung sinabi ng mga pantas na magkakaroon ng hari ng mga Jews. Kaya pinapapatay niya lahat ng mga newborn babies during their time. Newborn babies po ba yun? Tama. Ngayon, ibig sabihin, pinapapatay ng bagong hari yung magiging threat sa kanya. Kaya, itong paglapit ni Mephi kay David, hindi yung lakas ng loob. Survival mode yon. Wala siyang karapatan, wala siyang leverage, wala siyang kasiguraduhan, pero at least, lumapit siya. On verse 6, sabi dito, fell on his face and paid homage. Mephi's response was humility, honor, and accepting the acceptance. Are you getting the story? Pinatawad si Mephi at lumapit siya and he accept yung acceptance ni David. And on the other side of the story, pwedeng sabihin ni Mephi, David, ako yung dapat dyan eh. Ako yung dapat hari dyan. Kasi yung ama ko is si Saul, na dating hari, ibalik mo yung para sa pamilya ko. Pero look at this. Yung anak ni Jonathan stooped down and then paid homage kay David. Alam niyo po si Jonathan or si Mephi, para bagang naging anas siya kay David. Na parang nag-pray siya or nag-paid homage siya. And then look at this. Kung ako to, tatanungin ko kay David, bakit mo pa ako hinahanap, David? I'm a crippled man. I'm an irrelevant man. Alam niyo po, last time when I talked to God, God prompt me, parang ChatGPT lang, no? God prompt me to pray and then, hindi para humingi. The Lord told me to, mag-pray ka. And then, hindi para humingi, kundi para maging honest. And you know what? One of the most genuine prayer na pwede nating mabigay sa Panginoon ngayon ay hindi naman yung mga material na bagay na pinagpipray natin, kundi maging honest tayo sa Kanya. Ganun yung ginawa ni Mephi. Minsan, ang confidence po natin kasi pagdating sa grades is naka-anchor dun sa performance natin. Kapag pasado ka, okay si Lord. Kapag bagsak ka, tahimik si Lord. Pero ang tunay na pagiging honest kay Lord, it sounds like, Lord, nag-aral naman ako pero bumagsak pa rin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ikaw na bahala. Sometimes, God is not asking us to have a faith na parang umiiyak ka, humahagulgul ka. Sometimes, God is asking you, just like Mephi, just being honest to Him. And minsan tinatanong natin, anong plano mo sa buhay ko, Lord? Tapos kunyari may sagot tayo, pero sa loob-loob natin, we are lost talaga. Walang plano. But sometimes, ang kailangan natin ay hindi naman plano. Ang kailangan natin ay surrender. Lord, may dreams ako, pero hindi ko alam talaga. Natatakot akong magkamali. And grace doesn't wait for a 5-year plan. Ang ginawa niya, grace meets you in your uncertainty. Minsan nagpipray po tayo sa mga family natin, may mga sugat na hindi kayang ayusin ng mga strong personalities. Minsan broken family, unspoken issues,
relationships na pagod. But surrender is not acting okay. Sometimes surrender is admitting, Lord, mahal ko sila, pero nasaktan ako. Hindi ko kayang magpatawad, hindi ko kayang mag-isa. Lord, tulungan mo ako. At doon pumapasok yung grace. Because grace doesn't just begin with confidence, it begins with surrender. Sometimes grace doesn't not begin with confidence, it begins with surrender. And ito yung nangyari sa story na to, grace work in stages. Someone was found, called and brought and restored and seated. And this is the mirror of salvation on Romans 8:30. Bakit? Because God is in the plan of point number 3, restoring the undeserving. This Christmas, God is in the plan of restoring the undeserving. Nakaka-relate pa sa story. Nakaka-relate pa sa story. And look at here on 2 Samuel verse 9-7. Balik lang tayo sa story saglit. Hinahanap ni David yung last na lahi ni Jonathan. Tama? Ang pangalan niya ay Mephi. And then si Mephi lumapit kay David, and then afterwards, si Nika nagbigay ng tubig. Tama, galing, no? Ayos, ah. And then, si David, sinanap si Mephi, and then si Mephi lumapit kay David and paid homage kay David. And then afterwards, ang sabi ni David kay Mephi ay hindi, bakit nandyan ka? Hindi niya sinabing, bakit? Irrelevant ka naman. Hindi naman ikaw yung hinahanap ko. Ang sabi niya, and David said to him, on chapter 9, verse 7, and David said to him, sabi-sabi tayo magbasa, do not fear, for I will show you kindness for the sake of your father, Jonathan, and I will restore you all the land of Saul, your father, and you shall eat at my table. Always look up here. Remember si Mephi, he was an irrelevant man, crippled man, paid homage kay David. Pero sabi ni David sa kanya, do not fear. Bago pa man ibigay ni David ang lupa, yung mga mana, yung mga upuan sa mesa, yung position, una tinanggal niya yung takot. And alam niyo po, ang grace ng Diyos, minsan tinatanggal mo na yung takot bago yung favor. Kaya minsan kung iisipin mo, hindi mo na blessings kundi assurance. And if you're asking me how to distinguish kung galing kay Lord, una, merong peace. Kung yung bagay na pinagpipray mo ngayong Pasko ay walang peace, baka hindi galing kay Lord. I think. Because sabi dito, do not fear. Merong peace. Diba? Tayo ngayong Pasko, nagpipray ka, sana habol sa bagong taon, bagong jowa. Lord, sana ba to? Diba? Tapos hindi ka peaceful, baka hindi siya galing kay Lord. Alam mo pa isang rason bakit di ka peaceful? Kasi hindi pa sila nagbi-break ng jowa niya. Ay, magets yun ng mga nakarinig. Ayan, pero ang isang bagay na galing kay Lord, it's always merong may peace. Kaya dahil habang takot ka, hindi mo pa rin matatanggap yung full essence ng favor kapag takot ka. Kaya alam niyo po, ang unang kinalaban dito, ng grace na binigay ni David kay Mephi, is yung takot. Yung takot. And sabi po dito sa verse 7, do not fear, for I will show your kindness for the sake of your father, Jonathan, and I will restore to all the land. Underline the word, for the sake. For the sake. Repeat after me, for the sake. Hanggat di ka, Van, hanggat nakikipagkwentuhan ka, di ko tutuloy ito. For the sake, come on, Van. Bahala ka. Tayo dito. For the sake. Alam nyo, mauunawahan natin to. Grace is given for another's sake, not our own. Ito yung sobrang linaw ng kwento, ng story ni Mephi. Blessed si Mephi, hindi dahil sa ginawa niya, kundi dahil merong pangako si David kay Jonathan. Looks familiar, sounds familiar. Wala naman talagang nagagawa si Mephi, wala naman talaga siyang, hindi niya kayang lumaban, lumpo nga siya irrelevant nga siya Hindi siya nag-o-offer ng loyalty kay David, hindi nga siya nagbibigay o naghihingi ng favor kay David, nagtatago nga siya sa Lodibar, pero still, David give a little kindness. Kundi dahil sa covenant ni David kay Jonathan, ibig sabihin yung kabutihan
natanggap po ni Mephi dito ay hindi based sa performance niya. Yung kabutihan na tanggap ni Mephi dito kay David ay hindi based dun sa kaya niyang gawin. Wala nga siyang kayang gawin. Pero yung kabutihan na binibigay ni David dito kay Mephi, it's based sa covenant niya kay Jonathan. It sounds familiar. And you know what? Dito pumapasok yung pinaka-personal na part sa buhay po natin. Tayo po, tinanggap tayo ng Panginoon. Kaya may Pasko ngayon. Merong isang Diyos na nagkatawang tao, namuhay, kagaya natin, namatay para sa atin. Hindi dahil mabait tayo. Hindi dahil consistent tayo. Hindi dahil may ambag tayo, kundi dahil may covenant ang Diyos na tinupad niya kay Kristo. Because grace is never about how good you are. I just want to remind you, grace is not about how good you are. Kaya if you're praying for something this time, or you're asking for God for a favor, it's not about how good you are. It's all about how faithful He is. Kaya sabi dito ni David kay Mephi, I will restore you all the land of Saul. Ibig sabihin po si Mephi, itong taong to, bata pa lang siya, talo na siya sa buhay niya. Bakit? Nawalan siya ng tatay, nawalan siya ng position, nawalan siya ng lupa, nawalan siya ng future. Lumaki siya sa isang survival mode. Pero sa isang salita ni David, nag-iba ang takbo ng kwento niya. Ngayon, hindi lang siya survival, kundi may inheritance na siya. Sabi dito, I will restore to you all the land of Saul, your father, and you will eat at my table house. At ganun din po ang ginawa ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kay Kristo, hindi lang siya nagpatawad, hindi lang binura yung kasalanan natin. We receive adoption, inheritance, and new identity. Gen Zs, Millennials, Van. Hindi ka lang pinatawad para bumalik sa dati. Tinanggap ka para mabigyan ng bagong pangalan. Tinanggap ka para bigyan ng bagong posisyon. Tinanggap ka para binigyan ng bagong kinabukasan. This is the peak of the story, I think. But look at here. Sabi dito, you shall eat at my table always. Wow! Look at this person. Look at this Mephi, man. Man? Jologs eh. Diba? Para si Mephi, look at him. Crippled. Siya yung nakatanggap ng Christmas party ng 4 wheels na sinasabi ni Bishop. Diba? Nothing wrong with may kapansanan. Pero look at Mephi. He was a crippled man. He's nothing. He's irrelevant. Actually, yung tatay niya patay na. Ibig sabihin, pag patay na yung tatay mo, wala kang inheritance sa kingdom. Pero sabi ni David kay Mephi, you shall eat at my table always. Alam niyo po, yung noong table nila, look at this. Hari si David. Baka nakakalimutan nyo. Hari si David, ang mga umuupo lang sa table niya, yung mga prominenteng tao. Yung mga mahalagang tao. Yung mga taong talagang inclined or relative sa kanya or relevant sa buhay niya. Pero look at this. This person na outcast, sabi dito, you shall eat at my table always. Hindi lang tuwing Noche Buena. This is every day. Kasi pwede tayong kumain na sama-sama sa Noche Buena, bukas hindi na tayo magkakilala. Pero itong binigay ni David kay Mephi is not a temporary solution. This is not a one-time meal. This is a permanent sit. Dahil kay Lord, hindi ka lang guest. Just want to rub it in. Dahil kay Lord, hindi ka lang guest, kundi anak ka. And grace brings relationship, hindi lang provision. Because sometimes here, sa mundo, we're asking for provision. Mga bagay na akala mo ito yung di ba? Kapag may brace ka, in ka. Mga ganon. Pag iPhone 17 ka, di ba? Talagang, pero look at this, ang binigay ni Lord sa atin ay hindi lang provision. Kaya this Christmas, remember who you are. Ikaw ay may relasyon sa taong nagligtas at nagmahal sa'yo. Can we clap our hands to Jesus?
Magkaiba yung binigyan ka ng charity or donation versus nandun ka mismo sa hapag ng blesser. Luke chapter 7 verse 34. The Son of Man has come eating and drinking. Luke 7 verse 34. The Son of Man has come eating and drinking, and say, look at him, a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. Grabe yung grace ni Lord. Jesus came for the sinners and tax collectors, for the outcasts and for the broken. And point number 4, bakit ginawa ng Panginoon to? Or in-emphasize ng Panginoon to through the life of Mephi is number 4, resetting the outcast. Resetting the outcast. Nagigets ba natin yung story? Amen? Sino dito nakagets ng story? Taas yung kamay. Tapos bilang kayo ng 10 seconds. Sige, game. 10. 10 naman na. Simulan sa 10. Ayan. May mga ganun pa, no? Cringy talaga eh. Ayan. So, reseating the outcast. You know, this is the last point of the story. Sino dito yung na-bless? And let's continue this story or end this story. Alam niyo po, may mga Christmas bonus tayo this time. Tama, Nika? And may mga pamasko po tayo. May mga 13-month pay, may mga 18-month pay. Sobrang saya yan. Tama? Sobrang saya niyan. Tama po ba? Ramdam natin yung blessings, may mga extra, may mga handaan, kompleto na yung mga pang Noche Buena natin, may pang regalo. Pero look at this. Alam niyo po yung mga bagay na meron tayo ngayon, mauubos. Tama? Ang magtatagal lang dyan yung salad dun sa ref nyo. Pero look at this. Yung mga regalo, yung mga blessings mawawala. Pagkatapos ng holidays, babalik tayo sa position as an employee. Babalik ka sa isang position na mag-aaral ka uli. Ito na naman yung prof ko. Tama? Yung mga pinaspasko mo kay Lola, extra baon, mga aginaldo, may konting luho. Masaya yan. Ramdam yung blessings, may pangkain sa labas. May panggala at may, most importantly, merong pang Shopee Pay later. Pero yung mga bagay na yung may uubos eh. Diba? Pagbalik ng pasukan, andun yan. Alam mo, pagbalik ng pasukan, establish lang natin konti yung point. Pagbalik ng pasukan, estudyante ka pa rin. Ikaw pa rin yung tinatamad. Mag-phone lang ako saglit. Diba? 10 minutes review, 30 minutes phone. Ikaw pa rin yun. Same pressure. Walang nagbago sa status mo. Meron ka mga pamasko, still, kompleto yung hapag nyo. Pero walang nagbago kung sino ka. But this story, David did not just give Mephi a bonus. Hindi lang binigyan ni David si Mephi ng pamasko. Hindi lang binigyan ni David si Mephi ng isang aginaldo. Hindi to one-time ayuda. Hindi to temporary. Anong ginawa po ni David kay Mephi? Ni-restore niya yung inheritance, pati yung identity ni Mephi. Look at this person. Hindi lang niya binigyan ng meron. Binigyan niya yung tanong kung sino siya. At dito nagsisimula ang mas malalim na mensahe ng Pasko ngayong taon. Hindi lang nagbigay ang Diyos ng pamasko sa atin, binago niya kung sino tayo. 2 Samuel 9 verse 11, then Ziba said to the king, are you interested to the word of the Lord? Then Ziba said to the king, according to all that my Lord the king commands, his servant, come on, sabay-sabay tayo magbasa. So will your servant do, so Mephibosheth ate at David's table like one of the king's son. Isang line lang pero sobrang bigat. Kasi hindi lang siya pinakain. Hindi lang siya temporary binigyan ng bonus, tinuring siyang anak. At ito yung isang salita na madalas nating ma-interpret. Sometimes, ang nangyari kay Mephi, he was adopted. Siya'y inadopt ni David. Minsan kasi pag sinabi po nating ampon, di ba? Parang, ampon ka lang eh, napulot ka lang dun sa nakikita kita dun sa mga kamatsile. Di ba? Pakalat-kalat ka dun. Diba, pag sinabing ampon sa atin, parang, parang medyo may
stereotyping, tama? Parang medyo degraded or something na hindi naman important. Diba? Pag sa ML, walang mana, diba? Ampon. Hindi na gets, na. Pero, you know what? During their time, yung pagiging ampon, sobrang big deal. Kasi, kapag inadapt ka, ibig sabihin hindi ka na outsider. Na pinatira lang sa bahay. Pag sabing adopted ka during their time, remember, ang nag-adopt sa'yo is king. Ibig sabihin, meron kang mana. Meron kang pangalan, meron kang karapatan. And you know what? Si Mephi, last time, when we encountered him, dun sa Lo-debar, wala siyang inheritance by default. Galing nga siya sa talon ng linya eh. Di ba? Tama? Kasi natalo and wala siyang future. Pero nung inupo siya ni David sa mesa, love this one. Like one of the king's son. At pumasok dito yung mas malalim na theology. God's kindness gives a new status, not just a new start. Itong buhay ni Vepi, hindi lang bagong start. Kaya this Christmas, kilala mo ba kung sino ka talaga? Hindi lang sinabi ng Diyos, sige Vepi, or sige Van, ikaw na naman no. Hindi niya sinabing, try lang. Kundi sabi niya, anak kita. Kaya nga po sabi sa John 1 verse 12, to all who believe and accepted Him, He gave the right to become the children of God. Hindi lang forgiven. Hindi lang yung hinahanap, kundi adopted. Hindi lang pinatawad pero tinanggap bilang pamilya. Isipin mo to kung si David hari, ang laki ng inheritance. Ang laki ng yaman. Ang laki ng range. Pero to isang Mephi, isa sa mga parte ng mga yaman na yun. And you know what? Ganun din tayo kay Kristo. Hindi lang tayo niligtas mula sa impyerno. Binigyan tayo ng inheritance. Binigyan tayo ng bagong buhay. May pangalan tayo. May kinabukasan tayo. May upuan tayo sa mesa ng mga hari. Hindi po to charity case. Hindi ka visitor. Ikaw ay anak. Kaya nitong Pasko, ang pinaka-importanting matatanggap mo ay hindi yung mga bagay na nasa kamay mo, kundi yung isang katotohanan na ikaw ay anak ng Panginoon. Kahit di kompleto yung pamilya, merong Diyos na namatay para sa akin. Kahit di pasado yung grades, amen? Di pa lumalabas yung grades, lalabas yun ng mga December 24 pag kumakain ka na ng salad. Tama? Diba? Pag binaba mo na yung salad, ibig sabihin, di ka pumasa. Jump lang tayo ng konti. Bigyan lang natin ng konting emphasis on 2 Samuel verse 9, verse 13. Ito na papasok yung worship team. Ayan na si Kuya Jason, si Glenn. Jump lang po tayo. So Mephibosheth lived in Jerusalem, for he ate always the king's table. Ito na, permanent position. Live in Jerusalem, hindi lang sa Lo-debar. Kasi alam niyo po yung meaning ng Lo-debar kung saan galing si Mephi? Lo, ibig sabihin is no or without. Debar, ibig sabihin word, pasture, or provision. Ibig sabihin, Lo-debar means no word, no pasture, and no provision. Ito'y parang isang lugar na walang buhay, walang boses, walang liwanag, walang pag-asa. At dito nagtatago yung mga talunan na katulad ni Mephi dito sa Lo-debar. Bakit siya nagtago? Nagtatago siya kasi lumpo siya. Nagtatago siya kasi apo siya ng kaaway ng hari na si Saul. At dito nagtatago yung mga taong namumuhay sa fear, not in favor. Imagine nyo na lang po, dito sa buhay ni Mephi. Pag sinabing Noche Buena, di niya alam yon. Pag sinabing Noche Buena, madilim sa kanya. Ano yung Noche Buena na yan? Ano yung babalitaan ko dun sa Jerusalem? Or dun sa palace? Ano yun? Hindi niya alam yon. Bakit? Kasi nasa Lo-debar siya. Ibig sabihin, pag sinabing, ano yung Christmas light? Kinakain ba yun? Bigyan mo nga ako nun. O kaya hindi niya alam yung essence ng Pasko. Hindi niya alam yung pagmamahal. Hindi niya alam kung ano yon. Pero this Mephi na nasa Lo-debar, look at this verse. So Mephibosheth lived in Jerusalem. Lo-debar, malayo sa sentro ng kaharian.
a place of isolation without provision, a place of rural and not royal. It's a hiding place of people, and this is not home. Pero yung new place ni Mephi, Jerusalem, city of the king, capital city, center of worship, it's a place of presence, power, and protection and provision. And this is the opposite of Lo-debar. Mephi from isolation, nagkaroon ng invitation sa King Palace. He experienced not just relocation, he experienced redefinition. From forgotten to family, from grief to having a gift. Maybe it's irrelevant sa'yo ngayon kung sino si Mephi. But if you're going back or walking back the whole context of this, Mephi is picture of us. Ikaw yun. 2 Samuel 9 verse 13. So Mephibosheth lived in Jerusalem, for he ate always at king's table. Now he was lame in both his feet. Ito, dito nadidiin yung salita ng Panginoon. It's like a two-edged sword piercing in the heart of people. Minsan talaga pag nagpipreach po tayo, blessing, blessing, grace, grace. Sige, Kuya Je, ang ganda nung point eh. Pero hindi naman nangyayari sa akin yan eh. Tama? Hindi ko nga alam kung ano mangyayari sa akin next week eh. Hindi ko nga alam kung ano mangyayari sa akin next year eh. I'm so irrelevant pa rin kahit I receive the word. Pero look up here. Look at here. Si Mephi, nung binago yung position niya, hindi naman gumaling yung mga paa niya eh. Tama? Sabi dito, now he's lame in both his feet. And you know what? Pag preacher ka, nakaka-tempt na sabihin sa mga tao na pagpapalain ka, yung parang prosperity gospel, na parang sinasabi natin, nakaka-tempt na i-preach na, this year, God is good and He will bless you. Yung mga dating problema mo, mawawala yan. Nakaka-tempt na, Pastor. Tama po ba? Yung mga nawala, ire-restore ng Panginoon. Sometimes yun yung temptation ng isang preacher. But you know what? Hindi yung point ng pagiging Kristiyano. Bakit? Lahat tayo, sabi natin, yaman, gagaling. Ang tawag po dito is blanket promise. Ibig sabihin, mga false hope. Bakit po? Kasi dito sa mundo, hindi lang po about material na bagay. Hindi lang about sa promotion. Hindi lang about dun sa inaasam mong kotse, pera. But sometimes, God may not restore everything what we expect, but He restore what matters most. Hindi ka nga niya binigyan ng panibagong sapatos, pero binigyan ka niya bagong relasyon. Hindi nga ni-restore yung mga lumang bagay, pero pinalitan niya naman ng bago. Hindi naman niya ni-restore yung inaasam mong blessings, pero mas lumalim ka sa Panginoon ngayon, which is most important. You know, he was lame in both his feet. Hindi gumaling ang paa niya, si Mephi, pero nagbago yung posisyon niya. Because grace, I just want to tell you this, as I end, grace doesn't always change your condition, but it changes your position. Are we clap our hands to Jesus? Pwede ba tayong tumayo lahat? You know, this Christmas, I just want to tell you, Christmas is God moving us from Lo-debar to Jerusalem. God is moving the weak and broken to the place of presence to experience God's grace, kindness, mercy, and love. And I just want to remind you this. You are member and you are belong to His family. This is true prosperity. Ano yung totoong prosperity na maasam natin ngayong Christmas? That your identity was restored. That we have inheritance. That we are part of God's table. And right now, as we worship the Lord today, for this moment, pwede bang pikit mo yung mata mo? Ngiti ka, ngiti ka, ngiti ka. Hindi malungkot ang mensahe ng Pasko. Amen? Why? Because God already restored a person named Mephi. A person named Van. Hindi kita talaga tatag. But you know what? I just want you to be honest kay Lord ngayon. As we worship the Lord today.
Pwede bang, sige, a moment of prayer. Moment of prayer. Moment of prayer. Moment of prayer. Pasko na, Pasko na. Matatapos na yung taon. Huwag kang humingi. Maging honest ka. Come on. Let's take our time. Let's take our time.